Mapagpalang araw sa ating lahat mga totoong mga hinday. Kaway-kaway! Ayun partner! Andito tayo sa Calcam, Tupi, South Cotabato. At kasama natin po ngayon ng isang fireman retired general partner, 36 years in service po si Sir Victor Vivares. Kaway-kaway tayo, Sir Victor! Hello! At saka ngayong umaga, pag-usapan po natin mga idol kung saan si General Victor po mga idol 2 times na failure sa pag-aalaga ng kambing partner. Ngayon, ika-third time attempt niya na partner. At ngayon is masasabi natin successful na. Ayun. So dito po kami ngayon sa CGV. Goat farm. O integrated farming. Dito sila sa Tupi. No? So yan, masashare niya sa atin partner kung ano ba yung mga experience at hindi na dapat nilang magpagdaanan para matuloy-tuloy yung success po. Tama po yan, sir? Tama. Ayun. So napakaswerte dahil napakabait talaga, pinakain tayo. Shoutout muna kay ma'am bago tayo mag-start partner. Ma'am Cherry Joy. Ma'am Cherry Joy, kaway-kaway dyan ma'am. Right? So Sir Victor, ano po ba ang nangyari? Bakit sa first and second attempt nyo po, na-failure po kayo sa goat farming? So, passion kasi natin ang mag-alaga ng kambing. And I have to start para kuha natin yung passion natin ba. So, nagtayo ako ng goat farm dati sa Negros Oriental. Opo. Unfortunately, dahil nga sa layo ng assignment ko, that's around 100 km from Dumaguete City to Santa Catalina. Malayo, oo. Malayo. So, hindi mo araw-araw na monitor yung hayop mo. At saka ano yung need niya. And during that time, hindi pa uso yung YouTube. Oo, wala pa. Yung information for Goat farming. healthcare ng mga hayop natin, hindi pa readily access. So, ang reliance mo is only on the vet. And yun nga, mga agri-business. Doon lang tayo magtatanong kung ano yung problema ng hayop natin. Doon magre-rely. Doon tayo magre-rely. So, masyado mabagal yung process. Yes. So, in short, tag-failure talaga kasi mahirap i-monitor yung biro mo, duty pa man ako noon. Weekends lang ako makauwi sa farm. So, yun. Makuha na lang, balitaan ka lang. Nabali yung panong kambing mo. Or na-bloat siya. Or minsan hindi pa ma-explain kung ano yung sakit. In short po, mismanage. Mismanage. Ayun, yun ang nangyari partner. Mismanage ng pinagkakatiwalaan natin doon sa farm. Ayun. So, yung second attempt ko, nung nandito na kami sa South Cotabato, dito sa Calcam. So, ganun pa rin. Umabot ng 67 heads yung upgraded ko na native goats dito. Kaya lang, na-assign mo na ako ng Bicol noon. So, in short, ganun pa rin ang nangyari, napabayaan pa rin. So, happy yung nandun sa farm kasi Walang nakamonitor. masarap yung kalderita kasi kilawin. Ayan. So, yun ay nangyari. Report lang sa'yo, nagkasakit. Di rin natin alam kung totoo o hindi ba. But benefit of the doubt, nagkasakit talaga. So, ganon. So yun ang mga... So, yun ang mga possible failure pag wala ka talagang personal touch sa hayupan mo. Personal touch, the best. Yun. So, ganun talaga partner. So, madaling sabi, sa mga gusto magsimula ng goat farming at saka kayo is nasa labas, nasa ibang lugar kayo, at saka tauhan nyo lang, maybe pinaka-immediate family nyo first or friends, mga tauhan. Hindi naman sa sinisiraan natin o nagdududa tayo. Pero pag wala talaga kayo doon sa farm nyo, meaning malaki ang chance na ma-failure. Sa akin kasi partner, na-realize ko, maybe si sir may passion sa pag-alaga ng kambing. Pero yung mga tauhan nang na-assign, walang passion, just para mabuhay lang, for the sake na ganyan, kasi sinusunod walang passion, walang heart sa pag-alaga ng kambing, napabayaan. Tama. Pabayaan. Yun yung rason ng pagka-failure. Pero mayroon ng twist ngayon. Iba na kasi mayroon na tayong tinatawag na live, mga video. Madali na nating i-upload sa internet o madali na nating ipasa. Kung halimbawa ako may-ari, malayo ako, at least ngayon pwede mo nang makita yung farm mo na kung ano actual na nangyayari. So yun naman ngayon ang medyo advantage na ng para bang
kung sa kuha pa LDR, Oo. madali mo nang ma-monitor yung mga hayop mo, lalo na meron na kung may wifi pa or may internet connection pa, so posible mo pang ma-monitor 24 hours yung hayupan mo in the presence ng mga CCTV. Ayun. Di ba? So yun ang nakaganda naman ngayon. Kasi nung una, kaya siguro nag-failure kasi yun ang kakulangan ng technology. So ngayon, medyo kahit nung kuwan, pwede mo na talaga monitor. Mas maganda. Oh, mas maganda. Ayun. So partner, tanungin natin si General, no? Nung from the past twice na failure, sir, what have you learned na dito from that moment sa ikapangatlo na sabi niyo na easy lang pala. Ano ba 'yun? May consideration ba tayo? Kailangan ba natin i-consider yung breed? O yung engineering design ng ating nung baka yung kambing? Ano po ba yung dapat? So sa kuwan, actually ang naka-trigger ng passion ko sa corporation is by way of seminar. Kasi sa Negros, kapag attend ako doon nung ARBs, mga Agrarian Reform Beneficiaries dati, nag-sponsor kasi nila mga seminars for the benefits of the farmer to equip them with kanang knowledge and skill. So what I've learned there is dapat kung magbi-venture ka sa goat farming, unahin mo muna yung forage niya. Yun muna ang i-develop mo. Tulad ng ginawa ko dito, 1 year before I retire, wala pa tong goat house na to, nagpapatanim na talaga ako ng mga forage ko. Para bigla mang dumating yung hayop mo, ready na yung pagkain. Kasi yun ang pinaka-importante yun ang pinaka-importante sa isang goat farm. At hindi pwede na mag-rely ka sa nabibili commercial feeds. Hindi talaga pwede yun. Kasi unang-unang hindi siya pwede kasi malulugi ka. Baka hindi ka pa nakakapag-harvest, ayawan na kasi ubos na yung pera mo. Ganun ang mangyayari sa'yo pag nag-rely ka ng commercial feeds. So kaya talagang goat kuhan mo na, forage mo na. Forage. Then, pangalawa is, you decide saan ka ba. Magme-native ka ba? Mag-upgrade ka ba? Magme-meat type ka ba? O mag-dairy ka ba? Yun. Good question. So, on my personal choice is, I prefer Nubians dahil siya ang pinaka-versatile na klase ng kambing. Ibig sabihin, makapag-produce yan ng gatas, pwede. At the same time, makapag-produce yan ng meat. Meat type, pwede din. Kaya meron kasi mga tulad ng Boer, there are meat type of goats. Mahina siyang maggatas. Then may sa anin naman, mahina naman siyang magbigay ng karne. Kasi yung bone structure niya malalaki. So, kung ibibenta mo siya as meat type, logi ka. Okay. So, yun. So, that's why, kung makita nyo, most of my kuwan are Nubians. Anglo-Nubian. Anglo-Nubians. Yun. So, kanina pa tayo partner, ano ba talaga sir ang breed mo doon? Nubians, pure 100%? Sa ngayon, hindi ko masabing 100% pure Nubian siya kasi they came from kuwan. Hindi naman talaga wala silang kuwan eh. Unang-una, yung pagbili natin, although si Messi, yung galing kay Mariano Farm, mayroon siyang registration sa ADGA. I don't know with this coming from the Malerio Farm, pero masasabi ko na mataas rin yung maganda naman yung purities niya ba. So, yun ang kuwan doon. Kaya, hindi kami tumitigil na maghanap ng material na magpapataas ng purities ng mga Nubians natin. Ibig sabihin, if you want your farm to improve, mag-upgrade ka talaga na mag-upgrade. Ganon ang dapat ginagawa. So, when it comes naman sa goat house,
Actually, ang daming naming napuntahan na mga goat design, goat farm design. Ang sa akin is kuha na lang, parang pinag-ipon-ipon ko na yung mga natutunan ko sa ibang farm na what is applicable sa farm namin. Sa area. Sa area. Yun. So kasi tulad niya, meron kami ginagawang bagong kuhan doon for expansion. Iba na naman siya design. Kasi ito, masasabi ko, medyo magastos. Magastos to. Magastos to. Magastos sa design. Saka matagal gawin. Okay. So partner, ito yung sabi nga ni Sir, di ba? Sa pagpipili ng breed na maganda, yun yung Aglonob yan, yung isa sa mga pinaka the best na breed para sa kanya. Sir, kasi ito integrated farming na kayo no? Napakaganda yung setup na ginawa ninyo. It is a 5-hectare farm. 5 no? hectare. Meron kayong ibang klaseng mga ano dito, may mga manok, may mga kambing, may mga baka, may mga kabayo. So, yun ang pinaka ano nyo po. Pero ito, yung kambing nyo, nagpo-produce kasi kayo ng milk. Yep. Opo. Ano ba yung challenge doon pagka nagka-milk kayo? Ano ba yung ano? Ang sa milk naman, actually, yung pag-process, wala namang problema na kasi my wife is the one in charge with the processing sa milk. Teamwork to eh. Kami dito ang mag-collect ng milk produce, then sa bahay naman ang pasteurizing. Doon na pa-process. Even the marketing, kuhan. Siya pa rin. Siya pa rin. Ayun, partner. Kaya kuminsan, from farm manager, ang role ko is to become naman after sa pasteurization is delivery boy. From general, farm manager to delivery boy. Pero maganda ang ano yun, partner. Maganda. Kasi you enjoy from your own farm. So sa mga gustong bumili po ng fresh milk, yan, ilalagay po namin ang number ng Mrs. ni Sir. Siya po yung only here at Tupi, South Cotabato. Yes. First time yung partner nangyari. Partner, ito, nagtataka lang ako partner kasi naikot na natin yung kambingan sa Luzon. Di ba? Nagpunta tayo dito sa Jensen, malaki din. Partner, most of them, doon sila sa mga dry na area, yung wala masyadong ulan. Oo. Nagko-question ako, Sir, fitted ba, mayroon bang factor pag malamig yung area, pag nag-alaga ka ng kambing? Kasi sa mga, ganun yung mga pagtingin ng iba eh. Dito kasi malamig talaga sa malamig. Lalo na Tupi eh. So, ang una nilang sabi sa akin nung I opened up the idea of having a goat farm in Calcam, sabi nila, Sir, magpinjura ka sa malamig. Sabi ko, yung concept na yun na sa malamig na lugar, hindi mag-asinso yung kambingan, it's all but fallacy. Mali yung belief. Kasi sabi ko, in London, may snow doon. In Canada, may snow. In US, may snow. In some part, even in a desert, pagkagabi, malamig. So, how come na dito sa atin, hindi po pwede yung ganun? Kasi may mga kambing sila doon eh. So, it's only a matter of kung paanong gagawin mo in location like Calcam. So, kung malamig, maglagay ka ng mga kuwan, tulad nito, mga trapal, para ma-minimize yung hangin. So, pag bago panganak, dapat kuwan mo siya na hindi sila malalamigan. Ayun. Yung ganun lang, simple lang. Patapos, ang pagkakaalam ko, ang number one problem lang naman sa goat raising is yung parasite. Yun ang pinaka-problema. Ikalawa yung pneumonia. Isa yan sa mga problema. That's why yung mga karamihan sa mga goat house is elevated. Tulad nito, elevated. Kasi pag naamoy nila yung ammonia, isa yung sa nakakasira sa kuwan nila. Sa lungs nila. So, for every problem, mag-isip ka ng paraan kung paano mo i-counter yung problem na yun. So, doon sa structuring ng house design, partner, sa mga sakit, doon nakadepende kung magkasakit yung kambing, like management talaga yan. It's all boiled down to farm management.
Yan. At least, alam na natin yon. Pero sa parasite, usually controllable naman yung parasite. Controllable. Madali lang daw. So, yun ang the best partner dito dahil nagkaroon sila general ng initiative na magkaroon sila ng association na ipaparegister sa SEC at possible na makasali na tayo dun. Yes. Ano nga ba sir? SIAPA. So, SIAPA stands for SOC Sergeant Integrated Agricultural Farmers Association. Ayun. It was already registered in the DOLE as an organization. Then, ang gina-workout namin ngayon is yung SEC registration. At the same time, yung ma-accredit siya ng OMAG, yung local office of the Municipal Agricultural dito, and the OMAG who kakilala niya, sabi niya na he will help me bring the association to regional office to be accredited. Ayun. So, shoutout natin, partner. Ang umag, sana medyo mabilis yung madalian ng process. Tutulungan sila, sir. At saka, syempre, later on kasi they are planning for learning site. Tutulungan din sila ng DOST, partner. Ito dapat yung mga tinutulungan partner ng local government dahil ito yung magpupasustain sa ating food security. Hindi lang ngayon, it's a long-term process pero tuloy-tuloy partner. Kasi pag meron tayong ganito, mga kambing, manok, meron pa sila sa mga baka, mga dairy products, partner, pwede na tayong ilaban sa ibang bansa, partner. Kaya na nating mag-produce ng ganito ka gandang mga product, partner. So, shout out dyan sa OMAG, hindi lang Department of Agriculture, possible sa DOST, mga matulungan natin yung ganitong institution. Hindi kasi siyempre sasali na tayo. Dapat tulungan tayo nila. Sana maging co-op din. Sa din, sa National Dairy Authority, na kasi isa to sa mga concern nila yung milk producing animals. Yes. Yeah. So, isa sila sa mga partner natin. As a matter of fact, we are expecting yung nag-avail tayo ng dispersal program nila. Nauna na yung dalawang sa anin natin dito, back. Then we are waiting for the repayment of other farmers na naging beneficiary na nila para sa farm na to. Sabi nila, just konting patience lang. Sana, hopefully soon. Gov, sana matulungan nyo kami, Gov. Ayan, dito lang yung si Gov. Dito lang si Gov Tamayo. So, isa sa mga program ng SIAPA na naka-line up na ngayon, waiting na lang kami ng ng National Dairy Authority, is yung sa NDA, ang inihingi naming training sa kanila is the AI technology, kung paano igawa yun, feasible ba yun sa mga kambingan natin. Then, on the DOST part naman, which I talk personally to the provincial DOST officer, ang training nilang isasagawa dito is goat soap, yung soap making, mula sa gatas. Yeah, mula sa gatas ng kambing. Then, yung food processing, pasteurize, yung milk pasteurization, mga ganon, and mga good practices in the farm, mga ganon bang mga bagay ba na pwede lang ituro sa atin. Then, maybe some technologies that is relevant to dairy production. Yung partner. So, napakaganda partner, kasi naikot na po natin Luzon, Visayas, Mindanao. Once pa lang tayo nakapag-video ng dairy, kumbaga sa Bukidnon. So, dito kasi sa Mindanao, usually, from farm, meat type lang talaga partner ang business. So, doon nag-i-end. Unlike dito Sir Victor, na they are planning na, at meron na ngayon mismo yung goat milk. So, sana matulungan ng ating sangay sa mga sa gobyerno na mabigyan ng mga grants, equipments man, or any in-kind na tulong para mas lalong ma-develop, sir. No? Sana po mga idol. At saka, advice pala ni Sir Partner na rinig ko kanina na go into quality breeds. Yeah. Yan. So, one of our objectives or goal of the CGB farm is i-raise talaga namin yung level namin into a breeder farm. Breeder farm. So that's why
yun nga, balikan natin, sinabi ko kanina, na we are into continuous upgrading ng mga herds natin para naman makita nila yung difference ng mayroong kuhan talaga yung kung ano yung magiging product mo. Kasi mahirap is ibenta yung sinasabi mong ganito pa tapos di nila makita. Okay. Ayun. So ang gusto ni Sir ni General, meron kayong trademark na breed talaga. Yeah. So parang from CGV trademark nila na ganito ang purity ng breed, quality ng breed na dito mo lang yan makukuha sa kanilang farm. Yes. May na-feature tayo partner before kami mga idol may picture pa tayo nito pero ngayon lang ata ako nalagpasan sa taas ng kambing. Oo, malaki. Ayan. So yun pala ito, yun. lagpas sa akin eh. Sobrang laki. Sobrang laki. So, yun is pure. I think. Kasi may papel. Anglo-Nubian. Anglo-Nubian yun. So, most na feature natin partner, most of them, meron mga upgraded, mga Anglo-Nubian. Meron pang nabuang, native, boer, and Anglo-Nubian. Buang ni. Sa Bisaya. Dito sa buang ni. Sa Luzon, nabuang. Dito, buang ni meaning boer, Anglo-Nubian, native. Native. Yun. Almost same. Yan. So, yung buang. Bisaya kasi. Yung buang, boer, and Anglo. So may nipa. May nipa. Native. Buang ni. Yun. So, yun po, yun pinaka-the best. Partner, tanong niya sa Sir, ano yung mga nandito na sabi nyo kasi dapat may forest na food para sa before you start sa pagkakaroon ng kambing. Yun. So, dapat kompleto ka. Mayroon kang legumes, leguminous materials, saka mayroon ka rin grasses. So dito, marami tayong klase, variety tayo ng uwan kasi sinubukan ko rin lahat na klase ng legumes itanim. Basing doon din sa mga una naming tinanim dati, mayroon akong napapansin ng mga magagandang klase ng legumes which is very resilient and mabilis mag-recover. Sa ngayon, mayroon tayong sa legumes mayroon tayong Calliandra. Yung Calliandra, kuha yan eh. Locally ba yan? Yeah, mabibili natin yun sa online. Seeds yung binibenta nila. Okay. Mabibili natin yun online at sa local naman, mayroong Bansalan doon sa Mount Carmel. Doon tayo madalas bumibili. Yung Calliandra is dalawa yun, red and white. Tapos mayroon mayroon din kaming acid ipil-ipil dito. Then yung Rinsone, mayroong Indigofera. Indigofera is para sa akin is the best legumes na locally maganda. Kasi hindi lang sa magaling siyang mag-recover, maganda pa siyang magpagatas sa kambing. Mataas ang protein. So yun ang gawan. Sa grasses naman, mayroon pang isang legumes dito na doon sa kabila yun eh. Plemenja. Yung Plemenja naman is very resilient when it comes to weather. Kanang kahit tag-init talagang matibay siya. Kaya. Oo. Kaya hindi lang ganong kuhan sa kambing, hindi lang gaano siya pinuha ng kambing, but pwede mo yung isali sa pag giniling mo na siya, hindi na nila mapipili yun. So yun ang kuhan. Ang nakaganda lang sa kanya is very resilient siya. Kahit kuhan, pabayaan mo lang dyan, tubo talaga siya. So yun ang isa sa magandang kuhan, ang nakaganda sa Plemenja. Yung iba sa ano pang pagkain nila dito? Dito, mayroon tayong Mulato, Mulato 2. Yung sa amin dito, which I bought from US. Imported pa pala. Imported. Then, yung Moringa or imported yun, partner? Malunggay. Imported from US. First time ko nakita ng partner. Ano, dito kasi ang dahon, kapal ng dahon. Nakuha na ko dito kasi naghanap na rin ako ng mga buto ng malunggay dito. Kaya lang, pahirapan ba? Mayroon man kang alam, pero malayo or hindi mo. Patapos yung germination niya mahina. Okay. So, pag taga po minsan may bukbuk pa, so hindi talaga siya masyadong maganda yung germination. Unlike dito sa nabili ko, talagang almost
mataas yung germination niya. So, pag tinanim mo talaga tubo agad. So, maliban doon sa moringa, mayroon pang napier. 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 Mayroon tayong dwarf, mayroon tayong yung Napier courtesy of Adelaide Farm. Adelaide Farm. Yeah. Kaway-kaway niyang kasi. Kaway kay Sir Arnel. Bro Arnel. Corpus Yan. ng Adelaide Farm. Siya nagbigay So, sa akin ng isang sakong super napier na yun eh. From China. Kasi dalawa yun. Dati Pakchong. Pakchong is from Thailand. And yung super napier is from China. Pero marami na ngayon. Ito na yun ngayon. Makita nyo sa paligid. Nabawasan na ngayon kasi nag-silage na tayo. Ayun, pakita natin yung silage. Oh. So, ibig sabihin, sir, halos lahat ng mga dahon, ng mga ano, pwedeng kainin. Pati saging, pwedeng mga ganon. Oh, exactly. Yan pala. Nakalimutan ko. What is common here is marami tayong Madrid cacao na minsan nangihingi lang kami dyan sa mga daan-daan kasi very common siya sa Boundary. farm roads dito. Boundaries, farm roads. Hindi natin alam na masyado pala siyang magandang pagkain sa kuwan. Oh, yun. Sa Nandyan lang pala palibot niya. Oo, palibot. It's free. Tapos, yung minsan, pag malalaki na yung mahingi mo Madrid cacao, magawa mo pag kuwan. Bakod. Pwede. Pwede mo pang gawing bakod yung sobra. Kural. Tutubo naman yun. Oo, tutubo naman yon. Kung hindi naman, nagiging panggatong pa natin. Yung, kung ipakain mo siyang buong buo, kainin man niya yung panitan man. Makain nila. So, pwede mo panggatong. Pwede pang Pero sir, dito sa lahat ng mga ganon, ng mga dahon, ano ba yung hindi lang pwede nilang kainin? Yung mayroong effect sa kanila, pag kinain nila, hindi sila lalaki o magkakasakit sila. Meron bang ganon na chances? Dito, ang naalala ko doon sa Negros, yung Gimilina, kasi yung buto kinakain niyang kasali. Obstruction. Hindi man makuha niyan. Parang hindi matunaw. Hindi matunaw. May mga kuwan, kasi yung kambing naman, by nature, hindi nila kinakain yung bagay na makakalason sa kanila. Yun, matalino. Yun ang nakakuha sa kanila kasi they are browsers. So, pero pag may nagustuhan sila, talagang abutin nila yun. Balik-balikan nila yun. Balik-balikan nila yun. So may nakalimutan ako kanina, Madrid cacao, ipil-ipil. Sa Jensan, it's very kuan. Maraming ipil-ipil doon. Maraming Pilipino. Oo. Madrid Agua sir, kumakain nito. Madrid de Agua, kumakain sila. Yun nga pala. Madrid de Agua, marami rin tayo. Duckweed, pwede ba? Duckweed. Azola. Kumakain din sila. Kumakain din. Oo, kumakain din sila. That's why siguro napansin nyo doon sa bahay kanina. Mayroon akong din-develop na duckweed doon. Kaya lang medyo napabayaan pa. Kasi nabutas din yung guwan. Yun. Asula yung asula. So lang. So, dito sa farm ko naman, what's common is marami tayong saging. Marami tayong saging na every 45 days ina-harvest yun. Para maganda yung harvest mo, bawasan mo talaga yung tubo niya. Shoots niya. Para mataba yung saging mo. So, yung binabawas, yun ang pinagigiling ko ngayon sa vegetable chopper namin. Inahaluan namin ng kunting molasses. Tuwan-tuwa ang mga kambing. Mababa siya na fruit protein. But, pag busog yung alaga mo, bintaha pa rin. Satisfied pa rin sila. Satisfied pa rin sila. Yung iba partner, hindi ko ata naintindihan yung mga mukha ng imported kasi yung mga materials or Dito yung lang mga yan. plants. Kasi may may mga capability sila na kumuha ng ganun. Kasi if you have the passion, if you are committed to what you are doing, kung gusto mo mag-farm ng ganito, gagawin mo ang pinaka-the best mo. Hindi pwede na same lang kayo sa ibang farm. Dapat meron kang uniqueness. Kakaiba yung farm mo dito. Talaga partner, nakita ko, mapapawaw ka na lang. Imagine mo, malunggay ko lang eh. Ang dami-daming malunggay. Bakit kukuha pa ng seed sa US, di ba? Oo. So baka yun nga, iba kakaiba. Tapos meron dito yung mga legumes na mga grasses na halin pa sa ibang bansa. Ano man yung Tagalog? Inunggo man ako. Yung isa sa mga kuwan, na isa sa mga common din dati dito sa Pilipinas, yung tinatawag nating Arachis pintoy. Ano yun sir? Yung mani-mani, Pwede yun. ginagamit yun sa kuwan, sa salt technology, yung sloping agricultural land technology. Tinatanim yun doon para wag mag-erode. Yun. Pagkain din ng kambing yun. Ayun. So halos lahat partner pwede. Mani-mani. Pero partner, ito partner. Dilaw ang bulaklak. Bulaklak, oo. Jansan marami.
O yung sa mga ganong the way, di ba? Kwan yun. Iba yun? Iba yun. Ang tawag doon is Imelda grass. Imelda grass yun. Hindi Aywan ko lang kung nakakain yun, pero palagay ko hindi. Iba. Oh, Pero parang mali yung malupit sa dahon. bisikleta yun. Oh, okay. Kasi ang titigas ng tinik nun. So yun po mga mga Inday. As long as yung mga kambing nyo is mga ganito na pwede kahit na mga dahon pala. And the best thing, partner, dito sa area nila, they planted a lot of grasses para to sustain yung kanilang food. Kasi kahit dumami pa ng gano'ng karami ito, walang problema sa food nila, sa shortage ng pagkain. Pero sir, question lang. So sobrang daming pwedeng i-farm. Bakit nag-focus kayo sa kambing? Yes. Actually, palagay ko kasi unang-una yung kambing sa tingin ko hindi siya gaano problema sa pagkain. Kasi ang pagkakaalam ko kasi kung baka yung aalagaan natin sa 5 baka, I think sa 1 hektarya ng lupa, kailangan 5 lang yung bakang kaya mong ilagay doon or kayang pakainin niya. So, 5 hectares lang to sa akin. So, 25 So, yun lang ang kaya mong buhayin na baka dito or alagaan. So, sabi ko practical. Although, mayroon din tayong mga baka dito, kuha na lang sila para bang yung tira ng mga kambing ko bigay sa kanila or part na lang. Extra na lang sila. Oo. Yun na, palagay ko yan kasi baboy din, bawal man ang baboy dito. Dati may nag-try na dito sa lupan to na kung pwede daw baboyan, hindi siya pwede sa zoning niya. So ang kambing hindi man mabaho. So yun lang. Okay. Maganda din yung dumi ng kambing for fertilizer. Fertilizer. So yun, partner, yun pala yun. Siyempre, ang importante, partner, alam mo kung ano yung klaseng ipa-farm mo. Siyempre, kailangan sustainable ka, kikita ka. Kung doon yung forte mo, doon. Kaya, partner, Tinitingnan ko yung mata mo eh. Interested ka magkambing. huwag mo sabihin. Naka-prepare na yung Allows na. Masasabi pa nga lang ako sa video, hindi man siya pwede mag-hindi sa akin. Sir, pwede ba makahingi ng pure mo dyan? Pwede, sir. Pwede. Actually, lalo na yung dito ang practice natin sa Siapa is after meeting namin sa bahay kasi siya nga pala bakit nandun sa bahay yung registered address na association. Kasi pinagbotohan namin yung kung saan ilalagay, Jensen ba or kung saan ba dito sa Soksagen. Sabi nila dito sa Tupi natin ilagay kasi advantage tayo dito. Unang-una, the governor is from Tupi. Angat party list is from Federal. Tupi. Nasa Tupi rin. So, I think it's a good advantage for the association na dito siya dito. Kasi kung sa Jensen natin ilagay, di rin natin ma-estimate kung ano yung para bang kuwan doon ng agriculture di ba? Condition. So, mas maganda minabuti nila dito kasi there are advantages na pwedeng kuwan natin para bang kuwan ba? Parang privilege. Privilege. Para bang may opportunity, di grab natin. Partner, parang gusto ko rin magkambing. Di bali na malugi mo na sa isa. Partner, sinasabi ko sa'yo lahat ng pinasukan natin parang malulugi tayo palagi. Hindi, sabi nga ni Sir dapat. Pag, di ba, sa naikot natin, pag nagkambing ka dapat, parati ka doon. Naka-supervise. Unless, yung tao mo doon, may passion talaga or willing Gusto niya talaga. alagaan ng maganda yung kambing. Ayun. So halimbawa tayo, Pulumulok. Ikaw, gusto mo magkambing sa Takurong. So, maybe it work. Depende. Kasi meron tayong mga area doon eh. Yun nga sabi ni Sir. Kung Sir, iniisip nyo Oh. na magkambingan, ang una nyong step na gawin is magpa-member sa amin. Ayun. Kasi Pwede ka ba, sir? yung Siapa is para ba napag-usapan na namin na we have to
create a network of goat racers na magtulungan. Yun ang kuwan doon. Ayun. So hindi pa tayo nakapasok, tutulungan na tayo ni sir. Oo. Yung mga tulad skills yan, yung important. babalikan ko yung every meeting namin. Ang practice namin is pumunta dito sa farm. Yung mga considered naming hindi na pwedeng i-chopper, yung kasi may mga stock siya na kuwan. Yun ang pinamimigay ko. Ayun. Sa kuwan. Bibigyan pala tayo mamaya eh. Ayan. Pinamimigay namin yun sa mga member, and kahit yung kaya lang ngayon ang lalaki na ng kuwan ng indigo pera ko, mga ganyan na kataas, pero pwede pa rin siyang itanim. Mga indigo pera. So yun. Yun ang pinamimigay ko. Hindi na tayo makahingi, sir. Kasi Pwede. sabi mo, Pwede. yung pagkain mo ng kambing ang invest before ang kambing. Forest Kasi- food muna. Kasi dapat talaga kayo mag-invest sa food. Sa Pilipinas nga, dapat may food security tayo. Yes, Ganon sir. din ang kambing. May food security sila. Yun. Partner, maganda partner. Dahil na-engage tayo ngayon sa aquaculture, sa kanila sa mga livestock, yung makasama nating iba. Sabi, makasama nating iba. Siyempre yung na-assume ko na nakasama na tayo. Sa sasyon. Sa Shapa. Actually, Yan. may group chat tayo sa Shapa, which doon nagdi-discuss ng mga gawan. Kung minsan nga, doon sinasabi kung may problema ba sila sa kambing nila, may nakita ba. Sharing of ideas. Oh yeah. And to inform you, the bet ng NDA is a member of that group chat. Wow. Binabasa rin niya yung mga discussions doon. Yan. Partner. Oh. Ang galing kasi, partner, sa hindi nakakaalam pala si General Partner, he is the president of CGB. So, Shapa. Shapa. Oo. So, yung Shapa, sangayin nitong CGB. Tama ba yun, sir? Member, no? Ang Shapa is Association. the association. Oo. Ang CJB is member of the Shapa. Ayun. So, matik na if ma-member na tayo, mag-go ito goat racing tayo. Oo. Ayun. And we will help you along the way kung paano mag-alaga or paano tutulungan namin kayo para less ang Chances na ma-failure. Chances na ma-failure. So yung mga totoong inday, sana po marami kayong natutunan doon sa video namin na ito dahil sobrang dami pwedeng i-share ni General, no? Yes. Pero partner, babalik tayo dito at magkakaroon tayo ng part 2 si Ma'am. Interview si Ma'am. Ngayon. Kung paano yung marketing strategy nila, paano na binibenta, kasi nagbebenta na sila dito eh. They have their own produce na quality breed, no, dito sa farm nila. So binibenta nila. At saka yung goat milk. Goat's milk. So, Siyempre, partner, hindi natin matawag na successful kung wala talagang income na pumapasok. ayun. So, okay ba yung kambing, sir? Nakita ba, sir? O malaki ang kita? Actually, malaki yung kita ng kambing, lalo na kung na-establish mo na. Ang mahirap lang yung Kuha ng breed. from the start until sa mag-produce siya. Kasi medyo mahaba-habang pasensya to eh. Oo. So, ganito. Diba? When I start, unang-una, nag-invest ako sa forage. Then, nag-invest ako sa building. Then, kasabay nun, yung investment mo sa hayop. Kung bibili ka kasi ng hayop, ng material is dapat, kung maaari, ready to breed na. Ibig sabihin, that's 6 months pataas. Pero I don't recommend na i-breed nyo siya ng 6 months pa lang siya. 10 pataas dapat. 10 or 12. That's the right age. Second feet siguro. Second hit. Second head, oo. Kasi, ang sabi nga nila is 40 kilos or a year bago mag-breed. So, kung isang taon, meaning, isang taon mo muna siyang pagkakainin at halagaan na walang income. Oo. Di ba? Yan. Pag breed mo pa, after 1 year, i-breed mo siya, it will add another 5 months of waiting bago siya manganak. 5 months ba? 5 months. Ang kambing? Oo. Mabilis. Oo, 5 months. Okay. So, yun na. Ang gatas mo, kung you will opt to early kuha na hihiwalay yung anak niya, so pwede na. Mga
another 2 months, ganun. So, saka ka pa mag-start ng kita mo. Pero hindi ganun kalaki pa. Talagang dahan-dahan. But definitely, it will gain ground. Lalo na pag ma-establish mo na yung community as your captured market ba? Kasi kami, minsan ako, pag dumami na talaga yung stock namin and wala mahina yung order sa paligid, dinadala ko talaga siya sa mga fire station. Minsan sa fire station ng bayan namin, minsan yung iba, dinadala ko sa Tampakan, karamihan para maubos ka agad, dinadala ko sa regional office namin. Marami kasing tao doon eh. Yun yung strategy. Healthy pa yun, healthy. Ang kuha naman dyan is, hindi ka naman maya kasi yung binebenta mo is a quality kind of product. Yes. And it's a healthy one. Yun ang maganda doon eh, healthy siya. Kasi, dalawa yung option mo. Sa amin, hindi kami nang po-produce pa ng ibang flavor except for the plain and the choco flavor. So, dalawa. Goat's milk. And minsan may nag-order sa amin ng raw para sa pet yan. Para sa pet. So, yung iba kasi mayroon ng strawberry, ganun. Dahil nga sa kunti pa lang yung produce naming milk, I don't want to binge for another flavor na magdadagdag pa siya sa ipa-process mo. So yung partner, so napakarami pala partner ng pwedeng i-process na food dito. Pero partner, si General, cut mo natin si General, tanungin natin partner kung ano yung mga best advice niya. Kasi sa pagpa-farm ng ganito, marami ko consider. Sir, ano ba yung pinaka-best advice mo sa mga future car farmers na kagaya mo na na-inspired na sa'yo ngayon? Kasi nakita nila na ito, isa sa mga retirement plan mo eh. It's a long-term plan na yung most of the persons na nag-engage sa farming, they want to stay sa farm dahil nga ito stress-free, no? Masaya pag nagpapakain ka. Ito yung pinaka-the best na, kumbaga ito na yung nila, na dream nila na mangyayari sa after nilang mag-retire. Ano po best advice na sa kanila? Yes, sir. So, sa akin, lalong-lalo na yung mga mag-start pa lang. Mag-start pa lang. Don't lose hope. Ang importante lang is right direction ka. Unang-una, pumili ka. Are you investing for doon sa tinatawag nating upgraded or ilagay na natin ano ba yung plano mo sa goat farming mo? Magbe-breeder ka ba? Kasi one of my readings sa article about goat is in the Philippines alone, basing sa statistics, sa market daw na need ng kambing, 3% lang yung nasusupply natin. 3% of the 100% need total population ng Philippine market. Ngayon, sa 3%, kunti lang yung kung ano yun, kasama na yung backyard and commercial farmer nun. So ano yung nakikita mong opportunity doon? Kung 3% lang, merong 97% na dapat mong i-build para sali tayo doon. kuhan yung masaturate natin yung market. Malaki. So sa akin, ang tingin ko pa doon is bakit ako aalaga ng maliliit or mga kuhan? Doon ako sa breeder. Tama. Breeder ako kasi ikaw, bago kang farmer, ano yung hanapin mong material? Quality breed, syempre. Exactly. So, kung breeder ka, then you establish your tawag dyan, your own brand, magkakuman ka ng price. Di ba? Yes. The same time, you will help the Philippine food security ng magagandang klase ng hayop. Ayun. Kaya sa atin, dahil dyan, doon na tayo sa quality breed muna. Anglo lang. Anglo. Anglo kasi kuwan siya eh. Karne. Pwede karne, Pwede gatas. Pwede gatas. Ayun. So yun po yung pinaka best advice na
sinabi ng ating master na talaga to kasi pang third time niya partner. Third time. And ngayon partner, Success na. at saka ano na, tuloy-tuloy na yung income nila ito partner. Yes. Sustainable na kumbaga. So and then nakikita nyo naman may expansion. Ibig sabihin, andito yung sabi nga 3%, 97%, ang laki pa. Yes. So Pang 90, ano tayo, hindi tayo siguro makata sa market, maliit lang tayo. maliit lang. Pero, partner, dahil dyan, siguro, sabay na tayo magkambing. Oh. No? Parang kanina ako lang parang gusto mo na yun. Dahil nga dyan, di ba? Nakita mo na. Pero, sana wag natin maranasan yung first and second failure. Kung kukuha nyo lang yung asosasyon, definitely, maliit lang yung chance for failure. Okay. Ayun. Kasi talagang nagtutulungan. And besides, one of the objective of the Siapa is to kuhan the level yung yung competition ba. Kasi sa ngayon, mayroong magbenta yung napakamahal, mayroong mag-dive yung presyo. So we want to stable market. So we are stable partner. market. Ito na yung chance natin partner. We are inviting sa mga gustong magkaroon ng farm o mayroon ng mga farm. Invite namin kayo. Pasok na tayo dito sa isang organization. Siapa, no. Para partner, ito yung ginatawag na teamwork talaga partner. Yung group na kumbaga ang sandigan. Oo, siyempre partner, yung mga price natin partner, meron talaga. Isa lang pag may kulang, may bibili. Wala akong available. Pasa. Ganun Wag lang tayo ganun mag-deal. ang objective namin. So yun po yung sana po Even sa silage, we are trying to standardize our silage making formula para ma-open siya sa market for commercial food, level. no? Wala ngayong El Nino partner. May shortage sa pagkain sa isang lugar kung saan walang tumubong damo dahil sa drought season. So yun po, sana po marami kayong natutunan mga tutumahin dahil. Ayan, so partner, ibang diskarte na naman ang ating siyempre, ito si Sir, no? General, no? Grabe yung pagiging passionate niya sa kanyang farm na nandito ngayon. Kasama niya si Mrs. niya po. So mga totoong mga Inday, please don't forget to subscribe ang channel po namin ng Pinoy Palaboy. Click na notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sigurado yan, kagaya po ni Retired General, mapupunta namin kayo at mapi-feature namin kayo. May message na po kayo kung saan, taga-saan kayo. Yes, at saka mga idol, kung nagustuhan nyo yung ating video, please click naman yung like button at saka i-share para marami pong makapanood. Tandaan nyo po, Luzon, Visayas at Mindanao, naikot na namin ni partner. Iba't ibang diskarte, iba't ibang farming techniques, iba't ibang farmer hero. Pero partner, pag sinunod natin yung mga diskarte nila, tips nila, posible yun din magiging resulta. Huwag nyo lang sundan yung 2 beses na napalpak, partner. Kaya lesson learned, dapat andun kayo sa inyong farm mismo. Ayan. So huwag mo nang mag-finance directly, iasa sa mga kamag-anak, friends man, or direct relatives. At least kayo musma. Kayo personal touch, kung sabi ni General. Yes. Yan, mula yan dito sa Purok 3, Calcam, Tupi, South Cotabato. Kasama po natin ngayon si Retired General, 36 years in service po, si Sir Victor. Kaway-kaway mga totoong mga Inday. Happy farming! Kita-kits sa susunod na video. Doon na naman tayo. Panoorin niyo po. Part nating video ang marketing ng gatas. Yun. Tsaka yung pagbibenta dito ng mga kambing. Ayan. Bye! Bye-bye!